kayo para may tayo. Sige. Anong talk na po tayo? Talk number 4. Ano ba? May sariling service meeting sa likod. Ayan. Tahimik lang po. Okay na po tayo? Pwede na mag-start? Ayan. Bago po ang lahat, yung kami po mag-asawa, ulitin ko lang po ay nagtapos ng Christian Life Program. Katulad din po sa inyo, nakakunin po kami dyan noong 2000. Tumatang-batang po ako, no? 2000. So, ilang taon na? 25 years old kami nag-serve sa community ng Couples for Christ. Marami na po kaming service na pinagdaanan. Kasalukuyan po naming service, yun nga yung nabanggit ni Brother Grayson na cornerstone, couple coordinator po ng cluster pag ng buong Valenzuela. So yun po yung service namin ngayon. Nakakalungkot lang kasi stop ang ng cornerstone ngayon dahil nag-start yan ng pandemic. Yung mga sponsor from other countries nag-back out during pandemic. Kaya nahinto po ang cornerstone. Hopefully, itong mga darating na taon ay mag-umpisa ulit ng cornerstone. Ano ba yung cornerstone? Ang cornerstone po, ang tinuturuan po dito, nagtuturo po kami ng mga grade 3 pupils sa mga public schools. Yung mga hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa, na mga grade 3 pupils. So, sa mga public schools, marami po yun. Marami. Sa JT, sa elementary school doon, marami. Mga grade 1, grade 2, grade 3. Marami sa kanila na hindi talaga marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Hindi naman natin masabi na napabayaan ng mga magulang, pero siguro nasa bata yung kaso. Ano po? Ang cornerstone po, sila po yung pumapasok doon para magturo sa mga ganong uri ng bata. No? Marami na po kaming naturuan sa JNT na masaya naman po kasi after ng cornerstone, nag-level up yung mga bata. Nag-level up sila, marunong silang magbasa, marunong silang sumulat. Madali lang naman po silang turuan. Ang kailangan lang po nila, mga ganong mga pupils sa mga elementary, yung motivation. Kailangan nilang ma-motivate. Siguro doon nagkulang yung mga magulang sa motivation ng mga bata. Baka busy sa trabaho or busy sa inom. Wala nyo na. sa mga squadron areas na mga diba? So, sana, prepare namin na palang araw, no, mag-start ulit ang cornerstone. Amen? So, yan, ako po si Brother Amor Nievera, yung aking may bahay, si Irene nandun po siya. Sabi ka na ni Brother Grayson, magandang. Dati po. Yan. Yung picture ng family namin. Ito po nung kinasal po kami noong 1997. Yan yung aming family. Ito naman po, yung nagkaroon kami ng sa Tagaytay, yung Eco Conference. Later on, malalaman niyo po kung ano yung Eco Conference. Yan, sa buong Kamanaba-Ton. Yan, Caloocan, Malabon, Nabotas, Tondo at saka Valenzuela. Yan. Nung nakaraang linggo po, ano po yung pinag-usapan niyo? Repentance and faith. Buti si Kuya, alam, no? Repentance and faith, yung talk number 3. Ano yung sinabi ng speaker doon? Yan, repentance and faith. Yan yung talk number 3. So, anong sinasabi sa talk number 3? This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Yan. Kailangan tayo maniwala sa gospel of the Lord. Yung pinapahayag ko namin, nanggaling po lahat yan sa Biblia. In-expand lang po namin yung mga talks. No? May outline po yan na sinusunod po kami. Hindi po namin basta-basta ibigay yung talk na wala expanded outline. May po yan, step by step
processing po yan ng Christian Life Program. Okay? Sa talk number 4 po, ito po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. The Christian Ideals, Loving God and Neighbor. Yan, dito tayo mag-focus ngayon hapon. Ito po, kung hindi ako nagkakamali, Brother King, ito ba yung last part ng Module 1? Nakaraan po. Nakaraan, di ba? Okay. So, ito yung start ng Module 2. Ang tanong, after ng Module 1, talk number 3, nabisita ba kayo ng inyong facilitator? Ikaw? Kilala ko eh. Nabisita ka ba ng facilitator? Hindi ko na po. Hindi na tuloy. Umulan ba? Umulan? Okay. Kayo po, nagbisita po ba kayo ng facilitator? Ayun. Sa mga handmaids po, ito talaga mga handmaids to eh. Halatang halata. Manalaga yan po. Pero itong dalawang sisi, hindi halata ng handmaid. Okay, nagbisita po ba kayo ng mga facilitator nyo? After ng talk number 3, before mag-talk number 4? Hindi. SFC? Nagbisita. So, handmaid of the Lord lang pala hindi nagbisita. Normal po yun. No? After talk number 3, meron po visitation na mangyayari dapat ng mga facilitator. Si Kuya, nagbisita po kayo? Gabi na. Okay. Nag-antay ng oras. Okay. So, dito na sa venue. Yung po, yung first visitation after na Module 1. Meron pa pong isa. No? Pag-uusap, i-explain ko yun later on ng mga facilitator ninyo. Yung one-on-one visit. Ano yung one-on-one? Magkahiwalay sa couple, magkahiwalay yung lalaki at babae. Sa mga handmaid, one-on-one kayo ng facilitator nyo. Ganun din sa servant. Sa SFC, ganun din. I-explain sa inyo ng mga facilitator nyo later on kung ano yung mga kinakandak sa one-on-one. So, mag-focus muna tayo dito sa talk number 4. The Christian Ideals, Loving God and Neighbor. Anchor verse. Yan. Ito yung anchor verse natin. Matthew 22, verse 37 to 40. Basahin po natin. Ano po? Jesus summed up the whole law in these two greatest commandments. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the greatest in the first commandments that God gives to us. No? Saan nanggaling ito? Sa Bible. No? Sino ang nakakaalam ng 10 utos ng Diyos? Sino po ang nakakaalam ng 10 utos ng Diyos? Isa lang ang alam natin. Ano yung unang-una? Tama si ate. Kasama yun. Kasama sa 10 utos yung bawal makiapit. Tama naman talaga yun. Masama naman talaga yun. No? Masama talaga yun. Yan. Alam niyo po, yung 10 utos na yan, as Christian, hindi natin sa ulo lahat yan. Ako, accepted po ako sa sarili ko, hindi ko maasa sa ulo yan. Pero may, yung 10 utos na yan, no? Sinabi sa atin dito, yung unang-unang utos ng Panginoon ay ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng higit sa lahat. Ito yon. Love your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ibig sabihin, lahat. Bago ang lahat. Ibigin mo muna ang Diyos bago ang asawa mo, bago ang pamilya mo, bago ang kayamanan mo. Bakit? Ang lahat yan nanggaling sa Diyos. Amen? Yan. Yung pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. Brother Amor, paano mo mamahalin yung aking kapwa? Galit na galit ako yan. Kinikismis ako yan. Sinisirain niya ako. Buhay pa ako. Pinapatayin niya ako. No?
Eh, marites yung kapitbahay ko, paano ko mamahalin niya? Meron ba ganun? Meron ba ganun? Sa mga sige, sige, normal na kay King yan. Yan. Actually, sinabi ng Panginoon sa atin, no? Hello? Yan. Tahimik ka ulit muna sa likuran. Sinabi ng Panginoon sa atin, kahit na gaano ka kagalit sa iyong kapwa, kailangan mo siyang mahalin. Bakit? Kapag galit na galit ka sa iyong kapwa, galit ka sa Diyos. Tama mali? Kasi pag minahal mo ang iyong kapwa, kahit nakaaway mo, minahal mo ang Diyos. Ngayon, pagka hindi mo kasundo yung kapitbahay mo, ipagdasal mo po. Ipagdasal nyo na sana ang kapitbahay mo ito ay makilala niya ang Diyos. Amen? Okay. Kaya itong dalawang utos na ito, dito po nanggaling yung 10 utos. Nung dumating si Jesus Christ, sinamari niya ito ng 2 na lang. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Okay? Ano yung core message po? Loving God and loving neighbor form the inseparable core of the Christian life. Ano yung inseparable? Hindi mapaghihiwalay. Silence daw ako. Hindi mapaghihiwalay yan. Yung pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa kapwa, hindi pwedeng maghiwalay. Pag minahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapwa, walang kabuluhan ang iyong pagmamahal. Minamahal mo ang iyong kapwa, pero hindi mo naman kilala ang Diyos, walang kabuluhan ang pagmamahal na iyan. No? Ang dalawang ito, loving God with all our heart, mind, soul, and strength is our highest ideal. Ito yung pinakamataas na uri ng pagmamahal natin sa Diyos. No? This is the first and the greatest commandment. Eka nga, yung unang utos na dapat na matutunan at malaman ng isang Kristiyano. No? Napakapalad nga po yung mga singles for Christ na participants ninyo ngayon kasi bata pa lang po sila, malalaman na nila kung ano yung ipinag-uutos, yung calling sa kanila ni God na mag-serve through community of focus for Christ. No? Maraming mga kabataan ngayon sa mga ganitong panahon na saan? Nasa mall. No? Maraming mga kabataan na walang ibang gustong gawin, kundi mamasyal. Mag-mall, kung saan-saan. Pero napakaparang po yung mga SFC na nandito ngayon, yung mga participants, kasi pinili nila makinig sa mga salita ng Diyos sa kanilang oras. At higit sa lahat, no? Yung mga ating couples, yung ating mga handmaids sa servant na nandito kayo ngayon. Ay masayang ang ating Panginoon na nandito kayo ngayon. Palakpakan po natin yung ating mga sarili. No? Pero, mayroon isang nagagalit. No? Sino yung kalaban natin na ipan? Si Satanas. Kasi ayaw niya na ang mga tao lumalapit sa Diyos. Gusto sa kanya lang yan. Pero nung sabi ng Panginoon, hindi ka pwede dyan. Sa akin ang mga yan. Kaya nandito tayo ngayon. Amen? Amen. Okay? Sabi nga dito, we cannot love God without loving our neighbor. No? Sinabi ko po yan kanina. We love our neighbor not only as we love ourselves, but as God does. Yan. Ipinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin, kaya ang dapat natin gawin ay ipakita din natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa dahil doon nakikita ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Okay? Loving God is our highest ideal. Sabi nga dito, loving God with all our heart. The biblical understanding of heart ay ganito po. Set of intelligence and decision. Pangalawa, symbol of the who the man is. Pag sinabi mo kasi man, hindi lang babae, hindi lang lalaki. Sinasabi dito yung pagkatao natin.
natin. Di ba? Yung sentro, no? Yung simbolo, no? ng pagkatao natin ay ang ating puso. Yan. Yan, kumatagal ng kumakatok ang ating Panginoon sa bawat puso natin. No? Ngayon, nandito po kayo, ibig sabihin, tinatanggap niyo ang hamon ng ating mga kapatid, tinatanggap niyo ang pagtawag sa inyo ng ating Panginoon para makinig ng kanyang mga banal na salita. Okay? Sabi mo dun sa Proverbs chapter 27 verse 19, kung paano sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon din naman ang puso ng tao sa tao. Diba? Kapag halimbawa, malinaw yung tubig, pag tumingin ka doon, makikita mo yung sarili mo. Parang salamin, makikita mo yung sarili mo. No? Yun po yung sinasabi dito, kung ano yung puso natin, makakapag-connect ka sa puso ng iba. No? Kasi, nandiyan yung pagmamahal ng Diyos. Pag tinanggap natin ang pagmamahal ng Diyos, matututo tayong magmahal ng ating kapwa. To love God with all our heart means to be totally committed to Him. Yan. It is a commitment to seek the Lord first and foremost. Ibig sabihin, commitment natin na uunahin natin ang Diyos, no, bago ang ating sarili. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Amen? Ano pa? It is a decision to put God first, to be loyal to Him, to place His will and interest above our own. Yung mga sinabi ko kanina, ang Diyos muna bago ang lahat. Okay? How do we put the Lord first and foremost in our life? Una, by deciding to obey Him. Sumunod tayo sa Kanyang pagtawag sa atin. No? Kasi, naaalala niyo si Propeta Joel. Sinong nakakakilala kay Propeta Joel? Si Propeta Joel, tinawag siya ng Diyos upang magpahayag ng kanyang mga salita sa makasalanang bayan. Anong ginawa ni Propeta Joel? Nagtago siya. Pumunta siya sa kabundukan. Maski anong tago niya, nakikita siya ng Diyos. Yun yung unang pagtawag. Pangalawang pagtawag, umalis na naman siya kung saan-saan bansa siya nagpunta. Nakita na naman siya ng Diyos. No? Ang sabi ni Propeta Joel, bakit ako ang nakikita mo, Panginoon? Dahil, anong sabi ng Panginoon? Uutusan kita na ipahayag ang aking kadakilaan. Pangatlong pagtawag, nagtago ulit siya. Sumakay siya sa barko. No? Yung barko na yun, nalaman ng kapitan na parang mayroong mabigat na problema sa kanilang barko. Nung malaman nila na nakasakay doon si Propeta Joel, itinapon siya sa karagatan. No? Itinapon siya sa karagatan. Anong nangyari sa kanya? Kinain siya ng tambuhalang isda. No? Yung pinakamalaking isda. Ilang araw siya doon sa loob ng tiyan ng isda. Walang nakakaalam. Ilang araw? 3 araw, 3 gabi. Bakit 3 araw, 3 gabi? Ipinapahayag doon ang pagkamatay ni Kristo at sa muling pagkabuhay niya sa 3 araw. Yun yung mga pahayag ng Diyos sa mga propeta. No? Isa pa, yung pananatili ni Propeta Joel sa loob ng tiyan ng 3 araw, 3 gabi, ipinapahayag doon na sa 30 taon na edad ni Jesus Christ ay mag-uumpisa siyang mangaral ng kanyang tawag nito, ng kanyang ministry. Ilang taon nagturo si Jesus Christ? Dapat binanggit yan sa talk number 2. Who is Jesus Christ? Dapat alam nyo yun. Ilang taon? 3 taon siyang
nangaral sa iba't ibang lugar. No? Bakit tatlo? 30 taon siya umpisa ng kanyang ministry, 3 taon siya nangaral. Bakit? Dahil sa 3 araw ng kanyang pagkamatay, muli siyang mabubuhay. Yun yung mga pahayag ng mga nangyari sa mga propeta. So, ang ginawa ni Propeta Joel, nung hindi na siya makapagtago, iniluluwa siya ng dambuhalang isda. Nung lumabas na siya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. No? Pumunta siya sa mga kasalanang bayan na yon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Amen? Yan. Yun yung pagsunod. No? Ayaw man natin sumunod kung kalooban ng Diyos na ikaw ay sumunod sa Kanya, tatawagin kang mag-serve sa community ng Couples for Christ. Yan. Okay? Sa John 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Ha? Kung sinabi sa atin ng Diyos, kung mahal mo ako, pakakaingatan mo at iingatan mo ang aking ipinag-uutos sa iyo. No? We need to develop personal relationship with Him. Sa papaanong paraan sa ating personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Dapat may sarili tayong pakikipag-usap sa Diyos. Yun po yung hihintay sa atin. Arising from the dynamic in life, giving relationship with Him as His sons and daughters of God. Tayo po ay mga anak, mga sons and daughters of God. No? Tayong lahat na kumikilala sa Diyos, kumikilala kay Kristo, ay mga anak ng Diyos. No? Hindi lang yung ibang sektang anak ng Diyos, kasama din po tayo doon na anak ng Diyos. Kasi nilalang din po tayo ng Diyos. Diba? Yan. We should also spend regular time with God in prayer and scripture reading. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na kailangan nyo makipag-ugnayan sa Diyos. No? Sa panalangin, sa personal prayer. Bago ka matulog, pasalamatan mo ang Diyos. Hilingin mo lahat ng gusto mong hilingin. Isuko mo sa Kanya yung mga problema mo, mabibigat na problema. Pag-isip mo sa umaga, pasalamatan natin ang Diyos dahil buhay pa tayo. Kasi maraming na natutulog na hindi na nagigising. Kaya pag nagising tayo sa umaga, pasalamatin natin ang Diyos. Kasi isang miracle of life yung tinanggap natin. Yeah. Loving God with all our mind and soul. Yeah. By keeping our mind clean and holy. Diba? Yung ating isipan, kailangan hindi tayo mahilig mag-marites. Kasi, yung kismis kasi, isa sa mga 7 deadly sin yan. Kasalanan talaga yung kismis. Kasi, buhay pa ang yung kapwa, sinisiraan mo na siya. Kasalanan po yun. No? Kaya nga nauso yung marites kasi sa Pilipino, normal yung marites. Sorry po sa mga nagngangalang marites. Ano po? Nagkakaroon yung pangalan nyo. Okay? So, by keeping our mind clean and holy. Free from evil and impure thoughts. Yung mapag-isip tayo ng masama sa ating kapwa, iwasan po natin yan. Free from uncharitable thoughts. Kailangan, pag may humingi ng tulong, hanggat kaya natin tumulong tayo. Pero, pag nag-commute po kayo araw-araw, tapos sumasakay kayo ng bus at merong nangaral doon, tapos manghihingi ng abuloy, nasa desisyon nyo na po yan. No? Kayo na po ang magdidesisyon doon. Tapos, pag sumakay kayo ng ipapuntang monumento, may aakyat, badyaw daw. Yan. No? Pero, marami na rin manloloko talaga. Pati badyaw, ginagaya na. No? Mag-ingat po tayo doon. Okay? Free from suspicious and strange relationships. Yung mapangduda. No? Mapangduda tayo sa ating kapwa, mapangduda tayo sa ating mga may bahay, mapangduda tayo sa ating kapatid, sa ating mga magulang. Iwasan po natin yan. No? Kung halimbawa, meron tayong naiisip na hindi tama, ipagdasal po natin. No? Si God mismo ang magbibigay ng kasagutan kung ano po yung mga kahilingan natin. Okay?
Free from worries, knowing that God will take care of us. Ito, tayong mga Pilipino, hindi pa dumadating yung bukas, pinuproblema na natin. Tama ba o mali? Ayan. Katulad ngayon, nakakain na kayo ng tanghalian. Tama ba? Pinuproblemahin nyo naman mamayang hapon. Anong kakainin namin mamayang hapon? Sa mga magulang, normal po yun. No? Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag mong problemahin yung pangangailangan mo. Ako bahala sa iyo. No? Problemahin mo muna yung ngayon. Yung mamaya naman. Ganun po yun. Ano po? Okay? Sabi po doon sa Matthew chapter 5 verse 28, tatapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na napangangalo niya sa kanyang puso. Malinaw po itong sinabi ng Panginoon, galing po sa Bible yan. Ano po? Ito, kaming mag-asawa, madalas kami talagang nag-commute araw-araw. No? Marami kami experience na pagdating dito. Minsan, may mga nakasuot na hanggang dyan lang. Minsan, luwa yung dibdib. Minsan pumunta kami sa Taguig, sa isang mall doon sa, anong mall yun? Yung sikat na mall doon? Binis. Akalain mo ba naman yung babae, nag-short na pagka-iksi-iksi, lumitaw yung kanyang pisngi ng puwet. Kaya sabi ko, ganito na ba yung panahon ngayon? Kaya, pag yun, binigyan mo ng hindi mo maiwasan as bilang isang tao, nabigyan ng isang mali siya. Pero kasalanan po yun. No? Kasalanan po yun. Yung papansinin mo tapos ang isipin mo hindi maganda, kasalanan po yun. Pero bilang tao, hindi mo talaga maiiwasan yun. No? Kaya gagawin natin, no, sa mga kalalakihan, pag nakakita kayo ng luwang dibdib, titigan nyo na lang. Huwag kayong babaan na gano'n. Kasi kasalanan yun. Pag tinitigan mo na hindi mo inalis yung mata mo doon, hindi ka nakakasala. Kasi hindi mo naman kasalanan na humarap sa'yo yun. Tama? Umalik. Sabi nga niya, ni Father William sa Holy Cross, natin, kapag ang isang babae, tapos umupo sa harapan mo, at nakita mo ang kanyang kaluluwa, huwag mo kaalisin yung paningin mo. Kasi, pag inalis mo yung paningin mo, at bumalik ka doon, isang kasalanan. Yun yung sabi niya. Kaya pagka nakatingin ka, huwag mo na lang ipapahalatang nakatingin ka. Pero minsan, nakakahiya. Nakakahiya. Kaya pag bumalik ka, pilitin mo na huwag mo na siya makita ulit. No? Okay? Ito sa Matthew verse 7, 1-5. Ito ang sinasabi sa atin dito, yung huwag kang maghatol ng iyong kapwa. Dahil kung hinatulan mo ang iyong kapwa, ay yun din ang ihahatol sa iyo pagdating ng panahon. Bawal manghusga, dahil yun din ang ihuhusga sa iyo. Kayong mga mahilig ng marites, huwag kayong magmarites kasi babalik at babalik sa inyo yung imamarites nyo. No? Yan. Ano pa? We should be very discerning in the use of media that can influence our mind. Ito po, talaga malaking problema ito. Yung media, social media. Anong unang-una sa social media? Cellphone. Yan. Madalas kong nakikita yung mga 2 taon, 3 taon, ang gagaling na sila mag-cellphone. No? Magagaling na sila mag-cellphone. Mga English speaking ba? Pag kinausap mo, English ka, no split ka pa. No? Ganon ang impluensya ng technology ngayon. Pero, obserbahan nyo yung kanilang mga attitude. Iba ang attitude ng mga bata ngayon. No? Iba. Sa mga singles for Christ, naapektuhan ba kayo ng social media? Medyo. Pero huwag nyo lang babaguhin sa isipan nyo,
ang pagmamahal ng inyong mga magulang. Yan. Okay? So maging aware po tayo sana dito sa mga anak po natin, lalo yung mga bata pa lang na sumisibol. No? Kasi sa social media kasi, pwede silang magbukas ng mga link na po pwedeng ikasira ng kanilang isipan. No? Kasi open po ang social media, pwede kayo magbukas sa mga website na maaaring makasira ng isipan ng mga bata. Okay? What we read, what we listen, we hope we can help us become better Christian spouses, parents, co-workers, and servants. So gamitin natin ang social media sa mabuting paraan. No? So our decision and choices must be guided by God. Not by the ways of the world. So lahat ng decision natin, especially doon sa mga parents, no, yung decision natin regarding sa ating family must be guided by the Word of God. Importante po yun. Ganon din po sa mga singles in Christ, lalo-lalo yung mga bagong mag-asawa pa lang. No? Ang bagong mag-asawa pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo, nandiyan yan ang trials. Maging aware kayo sa mga trials na yan. Huwag na huwag ninyong kalimutan si God. Dahil siya ang gagabay at gagabay sa inyo sa tamang panahon. Okay? We can love God with all our soul by being at the disposal of God for His purpose and by thinking of ways to serve God. So, kailangan natin, ilaan natin yung ating mga sarili, no, yung ating mga kaluluwa, yung ating kakayahan, yung ating lakas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Yan. So, malapit na po tayo matapos. Mga isang oras pa siguro. Loving God with all our strength. It means giving God all our sources, time, talent, and treasure. As what we call ours is not really ours, but His. No? Ano bang ibig sabihin nito? Yung ating mga kayamanan, yung ating oras, yung ating talento, no? Sa Kanya naman, kailan naman lahat ng galing yan. Kumbaga, steward lang po tayo, tagapag-ingat ng kayamanan. No? Yung mga tinatamasa natin kayamanan, ay pinagkatiwala lang sa atin ng God yan. Sa Kanya lahat yan. Kung hindi kay God, kahit na anong sikap mo, hindi mo makakawin yung mga kayamanan na yan. So anong hinihiling ni God sa atin? Halimbawa, kumita ka ng 10,000 sa isang buwan. No? Ilan yung ang hinihingi ni God sa atin? Maliit na portion lang. Maliit lang. Kaya mo bang ibigay sa simbahan yung 1,000? Para mabigat sa bulsa. 1,000. Baka pwede 100 na lang or more. No? Ang sinasabi po dito, yung mga kayamanan na yan, nanggaling lahat kay God. Kung ano yung laman ng puso mo, yun ang ibibigay mo kay God. Huwag mong ibibigay yung mabigat sa iyong kalooban. Hindi naman kailangan ni God yan, mga kayamanan na yan. No? Kasi diyan niya makikita kung nasaan ang ating puso. Ayan. We do not own our time. We merely money. No? Thus, we must seek God's direction on how we can spend generously for His purpose, like doing the Christian service. No? Visit the sick, serve the parishes, feed the hungry, and many more. Yan. So, gagamitin natin sa tamang pamamaraan yung mga biyayang ibinibigay sa atin ni God. Katulad ng mga service figure dyan sa likod, sa palagay nyo ba, may mga sweldo yan? Wala. Ang sweldo nila, manggagaling kay God. No? Sa palagay nyo ba, hindi nakakabono yung mga yan? Yung may merienda natin, hindi ba nila inabunuhan yan? Lahat yan ang galing kay God para sa ating lahat. Amen? Palakpakan naman natin yung ating mga services. No? Yan. Ito yung sinasabi po namin na yung time namin na i-spend namin para sa inyo. Ginagawa namin to sa pagmamahal namin sa ating Panginoon. No? Yung ginagawa po namin ito, pagbibigay ng panayam,
ng talks, wala po kaming bayad. Sikat ang bahala sa amin. No? Sagot din namin yung pamasahe namin. No? Lahat ng resources, binibigyan namin kay God kasi sa Kanya nang galing yan. Binabalik lang namin kung ano yung nararapat para kay God. In the parable of the talents, Jesus teaches us that if we do not use our God-given talent for the kingdom of God, then whatever talent we have will be taken away and given to those who use them rightfully. Yan. Yung mga talento po natin, especially sa mga kabataan ngayon, mga SFC, mga talented na mga yan, no? Gamitin nyo yung mga talento sa tamang pamamaraan. No? Ganun din lahat tayo. Kung ano yung mga talent na binigay sa atin, gamitin natin sa pag-serve sa Panginoon. Amen? God asks for our treasure, wealth, and position, not because He needs them, but to look into the disposition of our heart. Yun po yung sinabi ko po kanina, ang kayamanan natin ay hindi naman kailangan ni God yan. Ang tinitingnan ni God, yung laman ng ating puso. Yan. God asks us to return to Him what is His, so that He might pour out even more blessings upon us. He asks us to give to our tithes and alms. Yung tithes po, yung tithes, sana yung tithes. Yan po. Darating din po kayo dyan sa couples, after ng nagsaserve kayo sa couples to Christ, meron pong tithes na ibinibigay kami sa couples to Christ. Yung tithes po kasi, kung susundin po natin, 10% ng gross po yun wala pang tax yun. Gross. No? 10% po nun ay itatimes mo. Yun po yung sinasabi sa atin. Ngayon, at natatanong ko po kanina, kung sumisweldo po kayo ng 10,000, kaya nyo ba ibigay yung 1,000 bilang tithes? E paano kung sumisweldo kayo ng 100,000? Yung 10% nun, 10,000. Kaya nyo ba ibigay yan sa mga gawain ng Panginoon? Wala nang sumagot. Parang mahirap, Pero, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kung ano yung nais ng iyong puso, yun ang ibigay mo. No? Inaantok na ba kayo? Meron ba tayong libreng kape? Pwede po kayo magkape. Pwede po kayo mag-request ng kape sa service team. No? Yung misis ko na antok nata. Nabangon sa paglaba kanina. Okay? Sa Matthew chapter 25, verse 28 to 30, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya, ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay iyong itapon sa kagliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Ito po yung sinasabi ko po kanina, na yung mga talent po natin, gamitin natin sa tama. Huwag natin ipagdamot. No? Lalo-lalo na yung paggawa natin ng mga salita ng Diyos. Yung pagsuserve natin sa simbahan, pagsuserve natin sa community, no? Gamitin natin yung ating talent na binigay sa atin ng ating Panginoon. No? Huwag natin gagamitin ito sa masamang paraan. Okay? Ano pa? Matthew chapter 6 verse 21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Yan yung sinasabi ko po kanina. Galing po sa Bible yan. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Yan. Kung ano yung gusto mong i-share o i-donate sa simbahan, any amount na galing sa iyong puso ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Matthew chapter 3 verse 10. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga mabuti ay pinuputol at inahagi sa mga apoy. Ano pong ibig sabihin? Ang mga tao na hindi gumagawa na naaayon sa kalooban ng Diyos,
Saan pupunta? Sa impyerno. Kaya ang calling po sa atin, maglingkod sa Diyos, maglingkod sa mga simbahan, kahit na anong edad, wala mong pinipili yan. Mapabata, matanda, no? Walang pinipili yan. Lahat po tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kahit na yung ating mga handmaids of the Lord, kahit na over 60 na sila, no? Pwede pa rin po silang mag-serve, no? Sa ating community. Kasi sa Focus for Christ po, meron po dyan mga grupo na senior, junior-senior. Yung mga junior-senior at saka senior. Ano yung mga junior-senior? Mga 60 to 65 ata yun. Then 66 to above, yun yung mga senior-senior. Junior-senior. Okay. So, loving God with all our strength. It means giving God our time, talent, and treasure to glorify Him. Yun naman pala. No? Binabalik natin sa Kanya ang mga blessings na tinanggap natin para papurihan Siya. Review. Malapit na po. Loving God is our highest idea. Ano po yung sinabi ko muna kanina? Loving God with all our heart. Tandaan niyo po yan. Pangalawa, loving God with all our mind and soul. Pangatlo, loving God with all our strength. Yan. Tatandaan niyo po yan. No? Yan po yung unang utos sa atin ng ating Panginoon. Loving our neighbor as ourselves. Yan. Ito tayo. Pagmamahal sa ating kapwa. No? Our perfect models for loving God are Jesus and Mary. No? Kung nakita natin yung pagpapakasakit kay Hesus Kristo, ay makikita natin doon yung pagmamahal ng isang ina. No? This love is made possible by the power of the Holy Spirit. May we follow their example and be empowered by the Holy Spirit to love as God loves. Kung wala po yung Holy Spirit sa buhay natin, hindi natin kakayanin mahalin ang Diyos, hindi natin kakayanin mahalin ang ating kapwa. Yung Holy Spirit na yan din yung Holy Spirit nung unang-una pa na ipinagkaloob sa atin bilang isang napakahalagang biyaya mula sa Diyos. No? Yung Holy Spirit ang gabay natin sa araw-araw nating pamumuhay. Loving our neighbor is not an option. No? Hindi pala option yan. Kailangan ito daw ay isang commandments of God. No? Loving your neighbor is a commandments of God. Pinag-uutos siya ng ating Panginoon. Kasi kung hindi natin kaya mahalin ang ating kapwa, hindi rin natin kaya mahalin ang Diyos. And Jesus commanded us to love others, not only as we love ourselves, but as He loves us. So yun, ipinakita na Jesus Christ yung kanyang pagmamahal sa atin. No? Kaya kailangan, ipakita din natin sa ating kapwa ang pagmamahal na ipinadama sa atin ng Diyos. Okay? So, ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Sa John 13, verse 34, love one another as I have loved you, so you also love one another. Ito po yung summary ng buong Ten Commandments. Nung umakyat si Jesus Christ sa langit, sinabi niya ito, pagmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yan. Love as Jesus loves. Na magmahal tayo katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Okay? Sino pong nakakaalala ito? The full deep of the meaning of Jesus' teaching on loving our neighbor is revealed in the parable in Luke chapter 10 verse 29 to 37. Ganito po. Merong isang tao
na pumunta sa kabayanan. Habang naglalakbay siya, nakita siya ng mga tulisan. Binugbog ng halos mamatay. Kinuha lahat ng mga tulisan na yon, yung kanyang mga ari-ariya, lahat ng dala. Ang naiwan lang sa kanya, yung saplot niya na pang-ibaba. Ngayon, may isang sacerdote o priest, kung tawagin, na dumaan. Nakita niya yung tao na halos mamatay niya. Anong ginawa ng sacerdote o priest? Umiwas. Nagkabilang daan siya. Anong sabi niya? Baka madamay ako dyan, makulong pa ako. Iiwasan ko itong taong to. Yan, umiwas siya. Umiwas. Pangalawa, isang Levita or Levites, dumaan. Nakita niya, nakalupa siya sa lupa yung tao. Halos patay na, sabi niya. Iiwas ako, baka ako madamay. No? Umiwas siya. Umabilang daan siya. No? Nag-ibang daan siya. Hindi niya tinulungan kasi madadamay siya. Yung pangatlong tao, isang Samaritano. No? Nakita ng Samaritano yung tao, sabi niya, parang buhay pa ito. Tutulungan ko, sabi niya, tinulungan niya. Nilagyan niya ng pinahiran niya ng yung mga sugat ng mama, ng langis. Tapos, binalot niya, dinala niya sa isang panuluyan. So sabi ng Samaritano doon sa panuluyan, alagaan mo yan hanggang siya ay lumakas. At sa aking pagbabalik, ibibigay ko yung buong kabayaran ng iyong pag-aalaga sa taong yan. No? So ano yung parable na ito na sinasabi sa atin ng ating Panginoon? No? The parable of the good Samaritan. Diba? Itong Samaritan na yan, isang dayuhan. Isang dayuhan. Yung unang tao, yung sacerdote, taga-roon sa bayan na yon. Yung Levite, taga-roon din sa bayan na yon. Pero itong Samaritano ay isang dayuhan. Pero siya yung mayroong mabuting kalooban sa pagtulong sa kapwa. No? Ipinapakita dito, saan man bayan tayo mapunta, yung pagtulong sa ating kapwa ay pagtulong sa Diyos. Ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagmamahal sa Diyos. Amen? Amen. Gising na kayo? Ay, ang Ebanghelyo ngayon, no? Yung Good Samaritan. Yan. Ito pa, meron pang isang istorya dito. Yung isang lawyer, no? Gustong subukin si Jesus Christ. Anong sabi niya? Teacher, what must I do to inherit eternal life? No, paano niya tatanggapin yung buhay na walang hanggan? Anong sabi ni Jesus Christ? What is written in the law? Sabi niya. Mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 at saka sa Leviticus chapter 18 verse 18. No? Therefore, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your strength, and take no revenge, and cherish the grudge against your fellow countrymen. You shall love your neighbor as yourself. So anong nangyari doon sa nagtanong kay Jesus Christ? Natahimik siya. Kasi matalino yung abogado na yon, nung araw na yon. Pero anong ginawa niya? Ginawa niya yung sinabi ni Jesus Christ at sumunod sa kanya. Tayo din po, gaano man tayo matalino, gaano man tayo mayaman, kailangan natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang paglilingkod po sa couple for Christ, hindi po kailangan na mayaman ka, mahirap ka, o nasa middle status ka. Kalooban mo ang hinihingi ng Jesus Christ. Yung puso. Na mag-serve ka na maski saan ang community, basta kilala mo si Jesus Christ sa iyong puso. Ang totoo po niyan, matagal na pong kumakatok si Jesus Christ sa mga puso natin. No? Kumbaga, yung puso natin kasi,
may tabing. Yung tabing na yan, hirap na hirap tayong alisin para umasok sa Jesus Christ. Bakit? Sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga ginagawa natin na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, ang hadlang. Minsan, busy ka sa trabaho, busy ka sa mga kumare, no? Busy ka sa mamarites, busy ka sa lahat ng bagay, pero nakakalimutan natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ni Jesus Christ, matagal na akong kumakatok sa inyo, sa iyong puso. Ngayon mo lang ako pinagbuksan. Amen? Ayan. Okay? Who is my neighbor? Sino yung aking kapwa? The responsibility of being a neighbor is upon us. No? Nasa sa atin po yun. Kung paano natin makikita ang ating kapwa, kung paano tayo maging kapwa ang ating sarili sa iba. No? It is our responsibility na paano natin ibigin yung ating kapwa. Sabi nga po dito, the perspective is not to us others, but to us ourselves. No? Hindi yung magtatanong ka sa iba, sino yung aking kapwa? No? Tanungin mo yung sarili mo. Sino ako sa aking kapwa? Di ba? Kasi, kung magtatanong ka sa iba, sino yung aking kapwa, hindi mo alam na ikaw din, kailangan mo din mahalin ng iyong kapwa. Di ba? Kailangan mo din ng pagmamahal ng ibang tao. Kaya, tatanungin natin sa ang ating sarili, sino ako sa aking kapwa? Diba? Now, how will I be a neighbor to others? Paano ako magiging kapwa sa iba? Yan. Feed the hungry. Tumulong sa mga nangangailangan ng pagkain. Halimbawa, meron tayong mga kakilala na mga nasunugan. No? Tapos wala na silang makain. Yung maliit na bagay na pagkain, makakatulong sa kanila. Pangalawa, give drink to the thirsty. Yung mga nauuhaw. No? Ano yan? Yung nauuhaw sa pagmamahal ng Diyos. Kailangan natin maging instrumento para mapainom natin yung kapwa na yan ng mabuting tubig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Shelter the homeless. Yung mga walang mga tahanan. No? Dito po sa Valenzuela ata meron po atang programa ng Mayor's Office na yung mga walang tahanan. May pinapatuloy sila. Meron po yan. Maganda po yan sa ginagawa ng ating local government. Yan. Clothe the naked. No? Magbigay ng mga damit na kakailanganin ng ating kapwa. Anong ibig sabihin po nito? Tulungan po natin sila bilang tayo ay instrumento ng Diyos na mapagkalooban ng mabuting balita ng ating Panginoon. Not literally, nabibigyan mo siya ng damit. Ibibigay natin sa Kanya yung pagmamahal ng Diyos. Idadamit natin sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. No? Comfort the sick. Dito po, sa Couples for Christ, pag may mga kasama po kami ng kakaroon ng karamdaman, ipinagdadasal namin. Prayer is powerful. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Prayer is powerful. Yan ang number one tool para malabanan natin ang masamang espiritu. Prayer. Ask God protection and guidance. Prayer. Paulit-ulit po sinasabi, pag nagbibigay ako ng talks, magdasal po tayo. Amen? Visit the prisoners. Yan. Ang ibig sabihin po natin sa atin dito ng ating Panginoon, tayo mga tao, maraming nakatulong sa mga material na bagay.
Marami sa atin na nakapokus sa material na bagay, pero nakakalimutan nila ang Diyos. No? Tayo bilang instrumento ng Diyos, pwede natin puntahan yung mga kakilala natin na ganyan at invite natin sila kung saan man community na dapat silang mag-serve. Especially yung makapasok sila sa simbahan. No? Comfort, visit the prisoners. Then sabi po din sa Matthew chapter 25 verse 35, "For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in." Maliwanag po yan na sinabi sa Matthew chapter 25 verse 35. Galing po sa Bible po yan. Amen? Amen. When we love our neighbor just as Jesus loves us, we become a gift to others. Yun po naman pala. No? Pag mamahal tayo ng ating kapwa, isa tayong biyaya na ipinadala ng Diyos sa kapwa natin na iyon. No? So lahat tayo ay biyaya dapat ng ating Panginoon sa iba. Yan. Malapit na, Brother King. Wow! Okay ba? Huwag mo nang papakita sa akin yung silence. Okay po. Bilang pagtatapos, no? Masakit na yung lalamunan ko. Makitang tubig dito. Wala kaya pala matutulog din Yung lalamunan ko. Bago matapos, maglalagay ako dito ng lagayan ng tubig. Buti na lang, taga-cluster park din ako. Dapat ko, sumigaw ka, suro! Ang totoo po niyan, hindi ko lang matandaan kung anong taon yon. Nag-serve kami dito sa Maisan ng 6 months. Naging chapter leader kami dito sa Maisan ng 6 months. Kasama ko dati si Brother Romy at si Brother King as chapter leader po ng Valenzuela. Si Brother King napunta doon sa Holy Cross sa area namin. Si Brother Romy napunta ng Limunan. Ako dito sa Maisan. No? So, ginawa po namin yun to empower yung ating brothers and sisters sa bawat parokya. Okay? Bilang pagtatapos, salamat po sa tubig. Iinom po muna ako. Wala po, ako pa mabulas. Kaya ako, bro! Makakay kami sa'yo mamaya. Sandali lang po, inom lang po masakit na yung lalamunan ko. Sige, bro, sige. Hindi naman nagpaparinig yan. Hindi, bro. Mahihayin ka yan. Ayaw mo po sa Akala ko kanina, nagpapakita si Brother King ng silence. Nararamdaman niyo yung nararamdaman ko. Nakailangan ko ng tubig. Hindi pala. Okay, loving God and loving neighbor have been likened to the vertical and the horizontal parts of the cross. Diba? Kung makikita natin yung cross, mayroong pataas, mayroong paganyan. Yung pataas po, tinuturo tayo kay God. Yung paganyan po, itinuturo tayo sa ating kapwa. Na ibig sabihin, mahalin natin ang Panginoong Diyos katulad ng pagmamahal niya sa atin at mahalin natin yung ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. No? One directs upward, yung nga po, while the other directs horizontally to our fellow men. Yan. Okay? So, loving God is not an easy task. In fact, it is impossible without God's grace. No? Kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi natin siya kayang mahalin at hindi rin natin kayang mahalin ang ating kapwa. No? God will give us freely and generously if we sincerely ask for it. No? Hilingin natin kay God yung pagmamahal na yan kasi ibibigay niya sa atin. Dahil nung nagpakasakit si Jesus Christ,
ipinakita niya yung pagmamahal niya sa atin. No? Kaya nga siya napako sa krus dahil sa pagmamahal niya sa atin upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Yan. Jesus said that we should love one another as He loves us. He loves us regardless of who we are. No? Kahit sino tayo, sino man tayo, mahal tayo ng ating Panginoon. He does not care if we are rich or poor, educated or not. No? Katulad ng Samaritan or Jew, He died for all of us. He is neighbor to all of us. Ipinakita ni Jesus Christ yung pagiging magbuwabang loob, yung pagmamahal niya sa mga tao, kaya siya ipinako sa cross at katlong araw muli siyang nabuhay. Yan. Yung core message po natin kanina na binanggit ko, loving God and loving neighbor form inseparable core of Christian life. Hindi pwedeng maghiwalay. Laging magkasama. Katulad ng talk number 3, yung repentance and faith, hindi pwedeng maghiwalay. Kumbaga, double impact yun. No? Hindi maging impact yung isa pag wala yung isa. Kaya tinawag na double impact yung repentance and faith. No? Loving God with all our hearts, mind, soul, and strength is our highest ideal. This is the first and greatest commandment. But we cannot love God without loving our neighbor. We love our neighbor not only as we love ourselves, but as God does. Yan yung comments natin kanina. Okay? So, sa John 13 verse 34, ito, binanggit ko na rin ito kanina, love one another as I have loved you. So you also should love one another. No? Because Jesus loved as Jesus loves. Okay? So God bless you all, brothers and sisters. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun. Sorry po, napakagaling kasi ng speaker natin kaya nakalimutan pati yung tubig. Natulala lahat sa sobrang galing ni Brother Amor.